Isa sa pinakasikat at pinakama-impluwensyang banda sa kasaysayan ng musika ay ang bandang Led Zeppelin. Wala silang kasing daming sumikat na kanta tulad ng The Beatles o maangas na dating tulad ng The Rolling Stones, pero isa sila sa mga bandang tinitingala, hinahangaan at isa sa mga nasa tuktok ng usapang greatest of all time. Sila ang nagpakilala sa mga genre na kalaunan ay gagamitin ng napakaraming sumikat na banda sa mga sumunod na henerasyon. Kung ang The Beatles ang hari ng 60s, ay ang Led Zeppelin naman ang nagmamay-ari ng 70s. Bumenta sila mga idol ng mahigit sa 300 milyong kopya sa buong mundo, at sa sobrang tagumpay ng mga ito ay sari-sari ng kwento ang maririnig mo tungkol sa kanila. Marami ang nagsasabi na isa silang banda na puno ng misteryo, tulad na lang ng sabi-sabi na isinangla umano ng banda ang kanilang kaluluwa sa dyablo kapalit ng tinatamasang kasikatan ng mga ito. Kaya sa video nating ito mga idol ay ating tuklasin kung bakit nga ba napakahalaga ng bandang ito sa kasaysayan ng rock music. Alamin natin ang kwento ng bigla ang tagumpay ng banda hanggang sa sobrang lungkot na katapusan ng mga ito. Hindi natin pag-uusapan ang mga kababalaghan, bagkus ay himayin natin ang kanilang tunay na kakayahan na totoong nagbigay sa kanila ng tagumpay at nagluklok sa kanila sa kasikatan. Gaano nga bang kagaling ang bandang ito at ano nga ba ang dahilan ng masakit nilang pagkabuwag? Talakayin nating lahat yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol. Welcome to another video. Magsisimula ang kwento kay Jimmy Page na sa edad na 12 taong gulang ay nagsimula ng tumugtog ng gitara sa impluwensya ni Lonnie Donegan at Elvis Presley. Pagpasok ng 60s ay nagkaroon na ito ng magandang reputasyon sa London dahil na rin sa pagtatrabaho nito sa mga bandang tulad ng Kinks, The Who, Donovan at iba pang malalaking pangalan noong panahon na yon, hanggang makasali na nga ito sa banda ni Jeff Beck na Yardbirds noong 1966. Nakagawa ang mga ito ng pangalan, pero pagkalipas lang ng 2 taon, 1968 ay nag-break na agad ang banda. Hindi naman ito isinuko ni Jimmy Page dahil sa tulong ng manager ng Yardbirds na si Peter Grant ay nakuha ni Jimmy ang karapatan sa paggamit ng pangalan ng banda. Kaya sa pagkakataon na yon ay nagsimula na itong humanap ng mga bagong miyembro. Unang tumawag kay Jimmy ay ang bassist na si John Paul Jones na dati niyang nakatrabaho sa bandang Donovan. Tapos sinubukang i-recruit ni Jimmy ang bokalistang sina Steve Marriott at Terry Reid, pero tumanggi ang mga ito dahil may sarili na sila mga banda noong panahon na yon. Ganun pa man ay inirekomenda naman ni Terry Reid ang bokalistang si Robert Plant, kaya agad itong pinuntahan ni na Jimmy at ng manager na si Peter Grant. Katulad ni Jimmy mga idol ay malaking impluwensya din ni Robert Plant si Elvis Presley, pero mas gusto nito ang American country blues na tugtugan. Humanga na agad si Jimmy Page sa unang beses pa lang na narinig nito ang pagkanta ni Robert Plant dahil taglay nito mga idol ang boses at karisma na kanyang hinahanap. Nagulat at nagtaka pa ito kung bakit sa talentong meron si Robert Plant hindi pa ito nadidiscover o hindi pa nakakagawa ng pangalan. Nagkaroon agad silang dalawa ng magandang chemistry at pagkakaparehas ng taste sa musika, at para makumpleto ang bagong banda inirekomenda naman ni Robert Plant ang drummer na si John Bonham. Ito mga idol ang drummer na umano ay madalas mapalabas sa mga club dahil sobrang ingay umano ng style nito sa pagtugtog, pero para kay Jimmy Page at Robert Plant ito ang bagay sa musikang gusto nilang buuin. Noong August 1968 sa ilalim ng isang record store sa Gerrard Street na matatagpuan sa London ay nagsama-sama at tumugtog sa unang pagkakataon ang apat: ang bokalistang si Robert Plant, gitaristang si Jimmy Page, bassist na si John Paul Jones at drummer na si John Bonham. Unang kanta pa lang mga idol ay alam na agad ng banda na malayo ang kanilang mararating, kaya dito na opisyal na nabuo ang bandang New Yardbirds. Ang problema lang mga idol, nung magsisimula na silang bumuo ng album ay hinabol ng dating kabanda ni Jimmy Page ang pangalan ng Yardbirds. Sinabi nito na sa tours lang nila ito pwedeng gamitin at hindi sa paggawa
gumawa ng album. Dito ay napilitang mag-isip ang banda ng bagong pangalan at naisip nga nila ang pangalang uukit sa kasaysayan ng musika, ang Led Zeppelin. Sa sobrang laki ng potensyal na mayroon ang bandang ito mga idol, kahit wala pa silang album, wala pa silang kahit ano, ni hindi pa sila nakikita o naririnig man lang ng mga executives, ay nakakuha pa rin sila ng pinakamalaking kontrata sa Atlantic Records noong panahon na yon na nagkakahalaga ng $200,000 na advance pa lang. Sobrang laking pera nito mga idol noong late 60s. Kasama pa sa kontrata ang kalayaan ng bandang gawin kung ano mang gusto nila, kung kailan at saan nila gustong mag-release ng album at kung anong style ng musika ang kanilang gusto. Sa pagkakataon na yon mga idol ay nagbuo na din ng sariling kumpanya ang Led Zeppelin, ang super hype na siyang mamamahala ng kanilang publishing rights. Dito ay nagsimula na silang mag-tour sa Europe at bago matapos ang 1968 ay pumasok na din sila sa US. Dito na sila nakapag-release noong January 12, 1969 ng debut at self-titled album na Led Zeppelin na pumalo agad sa number 10 ng Billboard 200 at na-certified na 8 times platinum sa US at 2 times platinum naman sa UK. Kakaiba ang tunog nila dito mga idol. Pinagsama nila dito ang blues at rock, isang bagong genre na kalaunan ay tinawag na hard rock. Maraming na in love sa kanilang bagong style ng musika, pero marami din ang naingayan dito. Kaya halo-halo ang review ng mga kritiko. Bukod sa kakaibang musika, hindi katulad ng ibang banda ay ayaw ng mga ito ng mga interviews at tumugtog sa telebisyon dahil mas gusto ng mga ito na mapakinggan at mapanood sila ng kanilang mga fans ng live. Noong October 22, 1969 ay na-release ang pangalawang album na Led Zeppelin II na pumalo ng number 1 sa US at sa UK. Na-certified ito bilang 12 times platinum o diamond sa US at 4 times platinum naman sa UK. Mas umingay pa ang tugtugan nila dito at ito ang itinuturing na pinagmulan ng heavy metal. Problema lang dito mga idol, kasabay ng matinding kasikatan ay nakilala din ang bandang ito sa sobrang pagpaparty. Bumabahanan ng alak, pinagbabawal na gamot at babae pagkatapos ng bawat konsyerto. Bago matapos ang 1969 ay nagsimula ng mag-record ang banda ng awiting sa pagkakataong ito. Kung gaanong kaingay ang unang dalawang album ay naging folk at acoustic music naman ang estilo na ginamit nila dito. Inirelease nila ito noong October 5, 1970 sa pangalang Led Zeppelin III. Muli itong nag-number 1 sa US at sa UK at na-certified ito bilang 6 times platinum. Sa panahong yon mga idol ng dekada 70 ay sila na ang pinakasikat at pinakama-impluwensyang banda sa buong mundo. Mas nakilala na din sila dito sa pagiging magulo na tipong winawasak umano ng mga ito ang bawat kwarto ng mga hotel na matigilan nila. Lumabas din ang iba't ibang kakaibang kwento at mga kontrobersya, yung tipong ibinenta umano ng mga ito ang kanilang kaluluwa sa dyablo para sa kasikata na kanilang tinatamasa. Hindi nilang ito pinansin ng banda at tila ba sinakyan pa dahil para sa kanila ay dagdag ito sa atensyon at promotion sa banda. Gumagamit na rin sila dito ng private jet airliner sa pagpunta sa kanilang mga tours at tinawag nila ito na Starship. Noong November 8, 1971 ay inirelease nila ang kanilang pang-apat na album na walang nakalagay na title pero tinawag ito ng mga fans bilang Led Zeppelin IV at andito na ang awiting Stairway to Heaven. Nag-number 2 lang ito sa US mga idol, pero ito ang itinuturing na isa sa pinaka-greatest album of all time. Na-certified lang naman ito mga idol sa US bilang 24 times platinum o double diamond album at bumenta ito ng mahigit sa 37 million copies sa buong mundo. Sa panglimang album na Houses of the Holy na inirelease noong March 28, 1973 ay muling nagbago ang style ng musika ng banda. Mas lumawak dito ang
paggamit nila ng synthesizers at mellotron orchestration. Muli itong nag-number 1 sa US at sa UK at na-certified ito bilang 11 times platinum sa US o Diamond album. Mas tumindi ang tours nila dito na kahit saan sila magpunta ay dinudumog sila ng tao. Na-break pa nila ang record ng The Beatles sa dami ng taong nanood, pero ganun pa man ay dito naman na nakawan ng pera ang Led Zeppelin sa safe deposit box ng Drake Hotel sa New York City. Nawala dito ang $180,000 ng banda na kung i-convert natin sa pera ngayon ay aabot ito ng mahigit sa $1,000,000. Nasundan ito ng pagpapahinga muna ng banda sa mga tours at nagtayo na lang ng sariling record label na Swan Song na ginamit ng banda para i-release ang mga sumunod nilang album. Pumirma din dito ang bandang Bad Company at iba pa. Noong February 24, 1975 ay inirelease ang pang-anim na album na Physical Graffiti na nag-number 1 sa UK pero number 3 na lang sa US. Ganun pa man ay na-certified muli ito bilang 16 times platinum o Diamond album sa US matapos itong makabenta ng 16 na milyong kopya sa US pa lamang. Patuloy nilang inilalampaso dito mga idol sa benta man o tours ang mga kasabayan at maging mga nauna sa kanilang banda tulad ng The Rolling Stones. Pero noong August 1975 ay isang aksidente ang naging dahilan ng pwersahang hiatus ng banda. Na-aksidente kasi dito mga idol ang sinasakyang kotse ni Robert Plant at ng asawa nito na parehas nagtamo ng malalang injuries. Sa mga panahong pahinga ang banda, dito naman na isulat ang mga awitin na maririnig sa sunod at pang-pitong album na Presence na inirelease naman noong March 31, 1976. Ang problema lang mga idol ay hindi nila ito na i-promote dahil nagpapagaling pa rin si Robert Plant sa mga panahong ito. Itinuturong dahilan din ng mga fans at mga kritiko ang mababang performance ng album na ito sa matindi umanong paggamit ni Jimmy Page ng heroin na mabilis namang itinanggi ng sikat na gitarista. Naging number 1 pa rin ito sa US at sa UK pero na-certified na lang ito bilang 3 times platinum. Pagpasok ng 1977 ay humataw ng muli sa tours ang Led Zeppelin at kahit mababa ang benta ng huling album ay kitang-kita pa rin sa mga tours na sila pa rin ang pinakamalaking banda noong panahon na yon. Gumagawa pa rin sila ng kasaysayan sa sobrang dami ng nanonood sa bawat konsyerto nila. Ganun pa man dito na nagsimula ang sunod-sunod na problema ng banda na tila ba may nagbigay sa kanila ng isang matinding sumpa. Nagsimula ito noong April 30, 1977 noong may 1,000 mga fans ang sinubukang pasukin ng sapilitan ang sobrang puno noon na Cincinnati Riverfront Coliseum kung saan nagkukonsyerto ang banda. Nagkagulo at naaresto ng kapulisan ang 70 katao. Tapos wala pang 2 buwan ang lumipas, noong June 3, 1977 ay napatigil naman ang kanilang konsyerto sa Tampa Stadium dahil sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Okay lang sana mga idol pero ang sama nito ay nakalagay sa ticket ang katagang rain or shine ay tutuloy umano ang konsyerto. Pinagkatapusan ay nagkaroon ng malaking riot ang mga fans na nagdulot ng mga injuries at marami din dito ang naaresto. Pagkalipas lang muli ng mahigit sa 1 buwan, July 23, 1977 ay naaresto naman sina John Bonham at staffs nito dahil umano sa nangyaring pambubugbog. At pagkalipas lang ng 2 araw, isang masakit na balita ang dumating kay Robert Plant dahil pumanaw dito ang 5 taong gulang nitong anak na naging dahilan para i-cancel na ng tuluyan ng banda ang natitira pa nilang mga tours. Binigyan nila ng panahon si Robert Plant para magluksa at hinintay ang panahon na handa na muli itong magbanda. Noong August 15, 1979 ay na-release ng banda ang kanilang pang-8 album na Into the Outdoor na muling nag-number 1 sa US at sa UK. Nakitaan ito ng muling pagbalik ng sigla ng benta ng album ng banda. Katunayan ay na-certified muli ito bilang 6 times platinum pero sa hindi inaasahan ay masusundan ito ng pangyayaring tatapos sa karera ng banda. Noong September 25, 1980 ay natagpo ang wala ng buhay si John Bonham sa kwartong pinagdalhan sa kanya ng mga kabanda dahil sa sobrang kalasingan nito. Ang nakitang sanhi ng pagpanaw nito ay tinatawag na asphyxia. Sinasabing na-choke ito
sa kanyang sariling suka. Sa kanyang pagkawala mga idol ay nagpasya ang natitirang tatlo na buwagin na lang ang banda dahil hindi nila kayang palitan at magpatuloy bilang banda nang wala ang kanilang kaibigan. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang mga ito ng 8 studio albums, 4 na live albums, 10 compilation albums, 3 video albums at 16 na singles. Isa pang dahilan kaya espesyal ang bandang ito mga idol ay ang katotohanang ang bawat miyembro ng mga ito ay itinuturing na isa sa pinakamagaling sa bawat pwesto o instrumentong hawak ng mga ito sa buong kasaysayan. One of the greatest vocalists of all time, one of the greatest guitarist of all time, one of the greatest bassist of all time, at one of the greatest drummer of all time ay sama-sama sa iisang banda. Isa silang banda na lumikha ng kanilang sariling tunog. Sila ang itinuturing ng marami na naka-imbento at nagpasikat ng hard rock at heavy metal. Kaya may imagine mo dito idol kung gaanong kadaming banda sa mga sumunod na henerasyon ang kanilang naimpluwensyahan at ginamit ang tugtugang ito para maabot ang kani-kanilang kasikatan. Ganong kalaki at kaimportante ang Led Zeppelin sa kasaysayan ng musika, lalong-lalo na nga sa mundo ng rock music. Aerosmith ang nag-inducted sa mga ito sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1995. Ano ang masasabi mo sa bandang ito idol? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.